So ako ay nag-aantay lang ngayon dito sa asawa ko. Meron siya inspection. Alam nyo guys, nung ako ay namimilipit ng sakit, kala ko katapusan ko na. Mas maganda na lang yung tutusukan. Gustong ko na lang tutusukan ako at patulogin ako tapos operahan ako. Kasi hindi ko na malayan. Pero yung sakit na yun na ulcer, masakit pa sa nanganganak. Pinagpapawisan ako, nanginginig ako, bumaksak ako sa floor, pero nasalo ako ng asawa ko. Siyempre nung namimilipit ako ng sakit ko, hawak na niya ako. Siyempre hindi man niya ako mabuhat kasi mas mabigat naman ako. Bumaksak ako, pati tuhod ko, ayan, lumambot, hilong-hilo ako. Na sabi ko, wow, ito ay hindi ko na nakayanan. Nung nasa hospital ako ay ambulance, wala akong nakikita kung talagang, ang nakikita ko lang ay mga star na liwanag ng star na dami. Sabi ko, basta marami akong iniisip nung na yun, nung Monday. Kung paano na yung pamilya ko pag nawala na ako, habang nandun ako sa ospital na may ginagawa sila sa akin, pinatulog nila ako. Binutasan, may butas ako dito, binutasan ako dito, parang ganyan lang kalaki, para silipin lang nila yung ulcer ko. Meron naman silang natanggal doon, ewan, siguro binawasan lang yung tabako. Ang hirap kapag wala kang kamag-anak o kaibigan na bibisitahin ka sa hospital. Yung tatawagan ka lang naman kung kumusta ka na, o yung bibisita sa hospital, pag ang hirap pag wala. Ganun ako dito, wala ako ditong kamag-anak na dumibisita sa ospital, wala akong kamag-anak na tumatawag sa akin, walang kaibigan. Kala nyo marami akong kaibigan dito, wala akong kaibigan dito, walang bumibisita. Mayroon man, pero hindi yan sila bibisita sa ospital, hindi yan silang mangungumusta kung walang magdala ng bulaklak sa akin. Akala nyo masaya ang buhay ko, pero hindi. Siyempre maliban sa mga anak ko yun. Pero kapag mayroong sa kanila na may sakit sa ospital sa Pilipinas, nararamdaman ko na ako palagi, hindi naman ako doktor, hindi naman ako makadalaw, pero parang akong nag-organize pa rin. Hindi ko naman din silang masisisi dahil sa hindi naman sila makapunta dito. Pero yun lang sinasabi ko sa inyo na pag mayroon kayong mga kamag-anak sa overseas, lalo na yung mga OFW na nagpapakahirap doon sa ibang bansa, akala nyo masaya sila, hindi sila masaya.
Dahil ang trabaho, ginagawa nila, trabaho lang sila doon. Pagka silang nagkakasakit, wala silang kadamay, walang dumadalaw. Pero yung mga kamag-anak sa Pilipinas na iba, hindi ninyo naintindihan ang hirap ng pinagdadanasan ng mga OFW. Para lang sa inyo, akala nyo kapag ang tao ay nasa overseas na, nasa OFW na, ay maganda na yung buhay. Hindi. Ang mga kamag-anak nila, gumanda man ang buhay nila. Katulad ko, ganda ng buhay ng mga mag-anak ko doon, kapatid, pamilya. Pero hindi nila alam yung paghihirap ko. Kaya naging masaya ako na naging sa social media ako, nasa reels ako, nasa YouTube ako, dahil sa naramdaman ko yung meron akong kamag-anak sa social media. Lalo na yung mga solids, mga angel ko. I'm sorry naging emotional na naman ako. Alam nyo, ito ay pangaral sa lahat ng mga meron na kamag-anak nasa ibang bansa. Pag kayo may kamag-anak sa ibang bansa na nakakatulong sa inyo, huwag niyong abusuhin. Kasi minsan may hanggangan din ang pagtutulong. Kasi sa karanasan ko, ganun ang naranasan ko. Minsan meron akong iuutos sa kanila na para naman yan sa kanila, hindi para sa akin. For example ay bahay o lupa na bibilhin ko na ng para sa kanila, ay kailangan ko pang bayaran sila para lang puntahan nila yung bahay o lupa na bibilhin ko para sa kanila. Babayaran ko pa sila na para naman yun sa kanila. You need helmet, honey. Bumalik yung asawa ko, kailangan niya ng helmet. So yung gano'n ng mga bagay. Kaya sana yung may mga kamag-anak sa OFW, ako nga hindi ako OFW ako'y naninirahan dito sa ibang bansa. Kahit ako, okay, sabihin ninyo na ako may pera, sabihin niya na asawa ko may negosyo, meron ako negosyo, yes, inaamin ko yun, pero hindi naman hindi porke na may negosyo kami ay bigla pwede kami gumamit ng pera, kasi bawal yun. Kailangan ng pera punta sa bangko, mag-aantay kami ng sahod ko, ganon. Pero ganon pa man, masayang masaya ako dahil sa yung mga angel ko nandiyan sa akin, na hindi ko nararanasan sa tunay na mga kamag-anak ko, na mga sinusuportahan ko ay nagrereklamo pa kung bakit ang natanggap niya ay 5,000 lang sa isang linggo, 10,000 lang sa isang linggo. Parang gano'n, nararamdaman ko na
walang ibang mga tao o walang ibang na kapatid o pamangkin o auntie. Walang auntie, walang angkol, walang kapatid nga talagang todo susuportahan yung mga kapatid at saka mga pamangkin. Kaya wag niyong abusuhin. Ito paalala ko sa iba. Huwag niyong abusuhin kapag mayroon sa inyong tumutulong. Kaya ako nasasabi yun dahil naranasan ko yun. Tapos hindi ka pa susuportahan ng tudong suporta. Ibig sabihin ay ikinakahiya nila ako na manood sila ng videos ko, na i-share nila yung iba. Pero palagi silang kung alam lang nila ang naranasan ko, paano ako nabuhay noon sa Maynila, walang nakakaalam. Hanggat sa sunikap ako na ako ay hindi na kumain ng galing sa basura. Kaya pinilit ko na sila hindi kumain ng basura. Katulad ng naranasan ko na galing sa basura. Sila hindi ko hinayaan na kumain galing sa basura. Hindi ko sila hinayaan na matulog sa kalsada na inapi. Sinikap ko na lahat ng mga kapatid ko at mga pamangkin ko, pinag-aral ko sila para hindi nila maranasan yung naranasan ko. Excuse me. Na mayroon silang kainin, may pambayad sa tubig, may pambayad sa ilaw, pambayad sa hanggang ngayon ang mga anak nila. May airplane dito. Pero hindi pa pala sapat yung mga ginawa ko para sa kanila. Naggising na ako sa katotohanan. Kahit pambaong ko na lang. Pambaong ko na lang ng pera ko sa wallet. Pagtrabaho, pambili ko ng inumin. Isang tawag lang ay binigay ko. Ibigay ko isang tawag lang sa messenger. Pero hindi sila pala, yung iba lang ha, sinasabi ko. Ayaw nilang mapagalitan, ayaw nilang makatanggap sa akin ng pangaral. Ayaw nilang makatanggap sa akin na kunting magalit ako sa nila kung bakit nag-i-style mayaman sila na hindi naman silang mayaman. Dahil hindi ako mayaman, hindi ko susundin yung mga luho nila. Hindi na.
Kasi sinunod ko yung mga luho nila. Bahay. Pati utot nila ay sinunod ko. Inamoy ko na lang. Sorry sa drama guys ha. Thank you mga angel. Thank you mga angel sa pinapakita nyo sa akin na hindi ko na kayo pwedeng magsabihan. Maraming salamat sa pagmamahal mga angel. Saka maraming salamat din sa nagpo-post na pinatunayan nyo na ako ay legit. Sa kunting na itutulong ko sa inyo ay nagpapasalamat kayo sa social media. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang haba na naman ng drama ko. Pasensya na kayo ha. Kasi sa inyo ko lang naman, sa social media ko lang naman, sa inyo ko lang naman kailangan. Sa inyo ko lang naman nahilalabas. Wala naman ako pwedeng ilabasan ng sama ng loob ko, kundi kayo lang. At sa social media. At least kahit may sabihin sa akin na meron man mag-comment sa inyo na nagdadrama ako, okay lang. Kasi ang drama ko ay totoo. Pag kayong magpapagamit sa ibang, kayong mga nagre-reels, kayong mag-ingat kayo. Sa mga nag-YouTube, mag-ingat kayo. Kasi kahit anong gawin natin, ako ang naramdaman ko, parang binili ko na lang. Binili ko kasi ang pagmamahal nila sa akin, sa mga sabihin na lang natin, ibang kamag-anak. Pakiramdam ko, binibili ko. Kasi manonood sila ng mga videos ko kapag binigyan ko ng pera, mag-share sila. Tapos magpo-post sila tungkol sa akin na kagandahan kapag binigyan ko ng pera. Kahit nga nagbigay na ako ng pera, hindi pa rin nila nagagawa yan kasi ikinakahiya nila ako. Ayun ang nararamdaman ko, kinakahiya nila ako kasi hindi sila yung mga kamag-anak ko, hindi nila ma-push yung mga naitulong ko sa kanilang linggo-linggo. Hindi katulad ng mga angel ko na talagang nagugulat na lang ako na diyan yung pasasalamat nila sa akin. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil sa hindi nila ako kinakahiya. Kaya thank you so much sa inyo lahat mga angel ko na nagsusuporta sa akin. Sana hanggang dulo hindi kayo magsawa sa akin. Kasi hindi na ako magsasawa tumulong ng kunting tulong sa mga taong tinutulungan ako sa social media. Ang haba na ng drama ko. Sige na, bye-bye na lang kayo ha. Ingat kayo dyan. Thank you so much.